Good day mga ka-sports natin dyan. VVL Second All-Filipino Conference 2024 hanggang 2025. Malayo pa nga ang lalakbayin ng games pagdating sa VVL. Subalit kapansin-pansin na kahit sabihin natin na malayo pa ang nasabi nating pagtatapos ng kanilang mga games, pero makikita na nga natin dito at masisilip na natin kung sino talaga ang nangingibabaw na team. Maraming ang nagsasabi na ang team nila ang makakapasok sa Final Four. Ngunit alam nyo ba na meron na nga tayong prediksyon kung sino ba ang magkakaroon ng bronze medal, silver medal at gold medal. Sa vlog nating ito ay ipapasilip ko sa inyo at kung ano-ano ang ating rason kung bakit sila talaga ang magkakaroon ng podium finish. Sino kaya sa tingin nyo ang magkakaroon ng gold medal ngayon? Yan ngayon ang ating pag-uusapan dahil magugulat talaga kayo. Mukha talagang sila na naman ang magcha-champion or aagawin ba to ng ibang team? Well, panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo para malaman nyo kung sino talaga ang magkakaroon ng podium finish ngayong Second All-Filipino Conference. Kaya kung bago ka pa lang muna sa aking YouTube channel at ngayon ka pa lang napadpad, anong hinihintay nyo? Mag-subscribe ka na, i-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na! VVL Second All-Filipino Conference, update tayo. Malakas na team, sino ba talaga ang magkakaroon ng podium finish at sino ang marami na nga tayong mga prediksyon ng mga nakaraan conference at lahat nga ay tumama at wala pang sumablay. At kahit hindi pa nga tapos ang kanilang games, kayang-kaya na natin hulaan kung sino ba talaga ang magcha-champion pagdating sa Second All-Filipino Conference. Marahil ang iba dito ay hindi mag-a-agree, pero yung mga matagal nang nakafollow sa akin at napapanood nila ang aking prediction ng mga nakaraan conference ay alam nila na palagi ngang tama. So, eto na nga, ilalabas na natin ang resulta kung sino-sino ba ang magkakaroon ng podium finish. Unahin na muna nga natin dito pagdating ika-4 na pwesto. Dito ay mapupunta nga ang Choco Mucho. Bagamat sinabi nga ni Sisi Rundina sa kanyang pahayag, alam ko na marami pang mangyayari and marami pang pwedeng mangyari. I believe na makukuha namin ang championship na goal namin talaga. Actually, malaki talaga ang pag-asa sana ng kupunan nga ng Choco Mucho. Ngunit sa kanilang ikinikilos at galawan sa loob ng court ay kapansin-pansin talaga natin na malaking kawalan rin itong si Madi Madayag. At kitang-kita naman natin na halos hirap na hirap nga manalo ang Choco Mucho. Kung kaya siguro ay makakapasok man sila sa Final Four. Kung hindi naman sila magkaroon ng bronze medal, baka bumagsak pa nga sila sa ika-4 na pwesto. Dahil alam natin na malalakas talaga ang mga bawat team na nakapasok ngayon para nga sa top 4 na ranking. Kita kasi natin na ang Choco Mucho ay bagsak rin ang kanilang standing sa kasalukuyan. Ngunit dahil meron nga silang Sisi Rundina, kinakailangan na sumabay ang ibang mga players ng Choco Mucho. Pero ang prediction ko talaga sa kasalukuyan ay sa ika-4 na pwesto lamang ang nasabi nating Titans. At pagdating naman sa bronze medal ay Signal HD Spikers ang aking prediction. Actually, malakas naman talaga ang Signal HD Spikers. Ngunit kapansin-pansin naman natin ngayon na ang kanilang galawan sa loob ng court ay nag-iba na. Halos hirap na hirap rin silang manalo at mabilisan nga lang silang napatiklop ng nasabi nating Petrogas Angels. Kung kaya mukha talagang iba na ngayon ang nasabi nating Signal. Nahihirapan na nga rin sila sa kanilang mga nagiging laban at maging sa aking prediction talaga ay nagiginit ako na papasok lamang sila sa bronze medal at hindi nga sila makakaabanti pa para nga sa battle for gold. Ngayon siguro ang conference na mahihirapan magkaroon ng silver medal man lamang
ang Signal. Pero syempre, tulad nga sabi ng iba, malayo pa na naman daw ang games. Baka makahabol pa ang Signal. Pero ang aking prediction talaga ay nasa bronze medal sila. At ang silver medal naman, walang iba kundi ang kupunan nga ni Brock Van Sickle at ni Myla Pablo, ang Petrogas Angels. Sila nga ang magiging mahigpit na kabardagulan ng Creamline Cool Smashers pagdating sa Battle for Gold. Alam rin natin kasi na ang Petrogas Angels ay malakas naman talagang team. Kitang-kita natin na talagang lahat ng mga nakakalaban nila ay mabilisan nga nilang na mapapatiklop at sila talaga ang pinakamahigpit na makakalaban ng CCS. Pero sa tingin ko ay mabilisan rin silang mapapatiklop ng Creamline. Kitang-kita naman natin na hindi nga rin sila nakaporma pagdating sa Creamline Cool Smashers. Kung kaya para sa aking prediction nga ay silver medalist lamang ang nasabi nating Petrogas Angels. Syempre pagdating nga sa gold medalist, walang iba na yan kundi ang nag-Grand Slam nga noon ang Creamline Cool Smashers at sila pa rin ang mananatili na nagre-reyna pagdating sa PVL All Filipino Conference at muli nilang dedepensahan ang kanilang corona at wala ngang makakaagaw niyan sa kanila. Kitang-kita naman kasi natin na talagang malakas naman ang Creamline. Medyo nagre-relax pa nga ang ibang mga players nila at pagdating naman talaga kasi sa patapos na laban, ibang klase na ang Creamline. Mas lume-level up kasi ang galing ng Creamline Cool Smashers lalo't na kung papatapos na ang kanilang conference. At kitang-kita natin na halos lahat ng Creamline players ay nagle-level up talaga ang angkin kagalingan at dyan na nga nila binubuhos ang kanilang itinatagong galing. So yan na nga mga ka-sports natin dyan ang aking prediction. Fourth place nga para sa akin ang Choco Mucho at bronze medal naman ang Signal HD Spikers. Petrogas Angels naman ay makukuha nga nila ang kanilang silver medal. At syempre, walang iba kundi ang Creamline talaga ang magcha-champion. Wala talaga silang laban pa sa Creamline Cool Smashers. So kayo mga ka-sports natin dyan, ano naman ang inyong prediction? Comment naman kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.